Manuel TV. Ito ay nangangailangan ng isang celebration, sabi ni Papa sa likod ko. Dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Ethan at inilagay ang braso sa balikat ng eldest son na may malawak na ngiti sa mukha. Pagkatapos ng mahabang paghihintay, sa wakas ay magkakaroon na ako ng aking unang lalaking apo. Bulalas niya, puno ng pagmamalaki. Si Ethan ay buong pagmamahal na tumingin sa kanyang asawa na ang mga kamay ay hawak niya. Namula ang mga pisngi ni Elisa na parang mga kamatis laban sa kanyang magiliw na sulyap. Pinisil niya ang mga kamay nito at binigyan siya ng isang malambing at nakakatunaw na ngiti. Ang simpleng kilos ay nagdulot ng magandang ngiti sa mukha ni Ethan. Lumapit siya para halikan ang noo ni Elisa ngunit umiwas ito sa kanya nang may masamang tingin na parabang binabalaan siya na hindi sila nag-iisa. Kung saan siya ay tumugon, huwag mag-alala, hindi sila tututol, pagkatapos ay nagnakaw ng halik sa kanyang mga pisngi sa kanyang lubos na kahihiyan. Ginantimpalaan siya ng banayad na sundot sa tadyang gamit ang kanyang siko. Sumasang-ayon ako sa iyo, Alexander, sabi ni Lola Melissa habang papasok at sumagip kay Elisa. She then cleared her throat para makuha ang atensyon ng lahat. Magpapahanda ako sa ating mga katulong ng isang simpleng dinner party para sa ating lahat. We need to celebrate an upcoming family member and also Ethan's marriage. Sabi niya kung saan nagkasundo kaming lahat. Mama, sabi ni Vienna na biglang kinuha lahat ng mata namin. Hinahatak ng kanyang mga daliri ang laylayan ng aking blouse upang makuha ang atensyon ko. Nakatago siya sa likod ko na parabang nahihiya siyang makita habang nag-uusap ang mga matatanda. I smiled at Vienna reassuringly at ginulo ang malambot niyang buhok na kapareho ng shade ng buhok ni Gabriel. It's okay, mahinang sabi ko habang nakatitig sa kaibuturan ng maganda niyang asul na mga mata na sobrang nagpapaalala sa akin sa kanyang ama. Nalipat ang tingin ni Papa kay Vienna na ibinaon ang cute little face niya sa likod ko na parang nahihiya. Nang masilip siya nito ay ngumiti ito ng matamis sa kanya. Don't be shy, Vienna. Aniya habang dahan-dahang naglakad patungo sa direksyon niya at ginulo ang buhok nito. You will always be the grandpa's first and favorite grandchild. Dagdag niya na nagpangiti sa bata. Halika nga dito, sabi niya sabay hawak sa kamay ng bata. Bibigyan ka ni Lolo ng isang slice ng paborito mong dulce de leche. Sa pagbanggit ng paborito niyang dessert, lumiwanag ang mukha ni Vienna at bumukas ang malapad niyang inosenteng mga mata. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng Lolo. Walang ibang salita, hinila niya siya papunta sa pinto kaya naiwan kaming nakangiti sa likuran niya na pumasok sa bahay. Kailangan mong magpahinga ngayon, sabi ni Lola Melissa nang mawala si Papa sa loob ng bukas na pinto ng mansyon. Sa pagbanggit ng pahinga, bigla kong naalala kung gaano ako pagod sa buong biyahe. Napagtanto ko na ang aking mga paa ay masakit sa pagtayo ng napakatagal. Sa tingin ko kailangan ko ng isa ngayon. Sagot ko sabay buntong hininga. Hinatid ako ni Lola sa pinto at sumunod naman ang iba kong kapatid kasama si Elisa. Oo, dapat. Kahit pilit mong ipinapakitang okay ka, pero sa kaibuturan ko alam kung hindi. Sabi niya kaya napaisip ako kung nabasa niya ang isip ko o kung transparent lang ako at madaling mabasa. Bumagsak ang mukha ko at hindi ito nakaalis sa kanyang mapagmasid na tingin. Panatag ang loob na tinapik niya ang balikat ko para maaliw. Huminto siya sa paanan ng hagdan. Everything is going to be alright, my sweet little Monica. Paninigurado niya sa akin at sapat na itong pang-aliw para sa akin. Dahan-dahan akong nakahinga. Salamat po, Lola. Bumulong ako. Hinalikan siya sa kanyang mga templo bago umakyat sa hagdan at tumungo sa aking kwarto habang si Faith ay nakayakap pa rin sa akin. Bumalik sa kwarto ko, inilagay ko si Vienna sa taas ng queen-size bed. Ang pamilyar na halimuyak ng air freshener, isang amoy ng lavender, ay bumalot sa aking ilong at lahat ng stress na nararamdaman ko ngayon ay unti-unting nawala. Home sweet home. Bulong ko, umupo sa tabi ni Faith sa malambot na lambot ng kama. For the first time since that day I let go a genuine smile. Nakauwi na rin ako sa wakas. Dumapo sa mukha ko ang malalim na asol na mga mata ni Faith at lalong tumindi ang kanyang pagkiwag. Excited niyang ikinawit ang mga braso niya sa ere na parabang sinasabi niyang sunduin ko siya. Nang hindi ko siya binuhat ay nagsimula siyang gumawa ng ingay ng baby. She then said something and I didn't understand clearly but it sounds like mama. Hinawakan ko ang malambot niyang maliit na kamay gamit ang aking mga daliri. Parang namangha siya sa kamay ko at humigpit ang kamay niya sa mga daliri ko at humagikik siya. Mama missed you and your sister. Sinabi ko sa kanya. Lumawak ang ngiti sa labi niya at kinindatan niya ako. I'm sure that your papa miss you and your sister too. Unfortunately, he can't go home yet, but I believe he will come soon. Kahit na magtagal maghihintay tayo, di ba?
Para bang naintindihan ni Faith ang ibig kong sabihin ay inabot ang mukha ko at sinabing, "Mama." Sa sandaling iyon ay abala ako sa aking pag-iisip nang bumukas ang pinto at nagmamadaling pumasok si Elisa na may hawak na telepono. Napatingin ako sa kanya nang nanlalaki ang mga mata, nagtataka kung bakit siya nagmamadali. Kasunod niya si Vienna na may bahid pa ng tsokolate sa gilid ng bibig. Tila sumusunod siya sa likuran ni Elisa nang hindi niya namamalayan. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na tanungin siya kung sino ang tumatawag nang itinulak niya ang telepono sa akin. Dumiretso ako sa kama nang marinig niyang sinabi niya na si Lucas Nicolas iyon sa telepono. By the mention of Lucas who was with Gabriel in the hospital in the US made my heart beat like crazy. Mabilis na naalis ang kulay sa mukha ko sa takot na may nangyaring masama kay Gabriel. Sa sobrang takot ko sa sandaling iyon ay napatigil ako saglit habang nakatitig sa telepono. Dahil sa lakas ng loob ko, huminga ako ng malalim at kinuha ang telepono sa mga daliri ni Elisa. "Hello, it's Lucas," sabi ng boses na kilala ko na matalik na kaibigan ni Gabriel. "Anong nangyari?" Nanginginig na tanong ko. Nagkaroon ng mahaba, nakakatakot na paghinto sa kabilang linya. Ang aking puso ay hindi mapigil, ang aking pulso ay nanggigigil, at ang mga butil ng pawis ay namumuo sa aking mga templo habang nakikinig sa nakakaligalig na katahimikan mula sa kabilang linya. Napapikit ako kaya konti na lang ang panginginig ng mga paa ko. Ang mga negatibong ideya ay tumakbo sa aking mga iniisip, na nagpapakain sa lumalaking takot sa loob ko. Hindi pa ako natakot ng ganito sa buong buhay ko gaya ko ngayon. Walang salita ang makakapaglarawan sa takot na bumubulusok sa loob ko habang hinihintay ko ang sasabihin ni Lucas. Humigpit ang hawak ko sa telepono. Nang mapansin kung paano nawala ang kulay sa aking mukha, pinasadahan ako ni Elisa na may pag-aalala sa kanyang mukha. Ang haba ng braso niya ay nakapatong sa balikat ni Vienna. Si Vienna naman ay nakatayong hindi gumagalaw. Nanlalaki ang mga mata niya at hindi kumukurap na sinusubukang unawain ang mabilis na pagliko ng mga pangyayari. Ang mga mata ni Vienna ay nagsasalita ng parehong katalinuhan at pagkamausisa. Kahit na hindi pa namin sinasabi ang tungkol sa kanyang ama, ngunit alam ni Vienna na siya ang pinag-uusapan namin ngayon. She's intelligent and very observant at hindi nakakapagtaka kung bakit niya hinabol si Elisa nang tumunog ang telepono. Siguradong nakikinig siya nang sinagot ang telepono. "Lucas," naiinip kong sabi na hinihiling na ilabas niya kaagad ang balita kung hindi ay mamatay ako sa suspense. "My apology," sabi niya habang bumuntong hininga. "Kanina lang pumasok yung nurse para tingnan si Gabriel." Paliwanag niya at narinig ko ang tunog ng footsteps sa background saka sumunod ang tunog ng pagsara ng pinto. "Anong nangyari?" Malakas at nanginginig kong tanong. Ang paa ko ay walang tiyagang tumatapik sa sahig. "I just want to tell you that the operation is successful. Anytime soon, magigising na siya," sabi ni Lucas pagkatapos ng napakahabang katahimikan. Dahan-dahan akong napaupo sa kama at kinusot ng ilang beses ang mga mata ko hanggang sa nag-sink in sa utak ko ang mga katagang iyon. Ligtas na si Gabriel, paulit-ulit kong inulit ang mga salita sa loob ng ulo ko. Hindi ko namalaya na tumulo ang mga luha sa namumula kong pisngi at nakaramdam ako ng ginhawa. Isang mabigat na pasanin ang naalis sa aking dibdib. Hinihintay kong marinig ang mga salitang iyon. Ngayon, sa wakas, nawalan na ako ng masabi. Hindi maipaliwanag ang kaginhawaan na lumulukso sa loob ko. "Gabriel is now in good condition so you don't need to worry about him. He's a hell of a fighter, he would be fine." Tiniyak niya nang may malaking pagtitiwala at naniniwala ako sa kanya. Walang alinlangan sa isip ko, alam kong magigising na si Gabriel. Malalagpasan niya ang pagsubok na ito dahil nangako siya sa akin na babalik siya at nagtitiwala ako sa kanya kaya handa akong maghintay kahit matagal. Yes, he is a fighter. He would survive, maluhaluhang pumayag ako. Gustong sumabog ng dibdib ko sa mga emosyong umiikot sa loob ko. Nang matapos ang tawag, ibinaba ko ang telepono sa kama at nawala ng ulirat. "Anong sabi ni Lucas?" Tense na tanong ni Elisa. Ang maganda niyang mukha ay may bahid ng pag-aalala habang nagmamadaling umupo sa tabi ko sa kama, sumunod si Vienna sa tabi niya. Nang hindi ako nakasagot kaagad ay hinawakan niya ng marahan ang braso ko para kunin ang atensyon ko. "Gabriel is fine," bulong ko pagkatapos ng sandaling katahimikan. "The operation was successful," sumagot ako. Ang mga luhang nagpapasalamat ay patuloy na umaagos mula sa aking mga mata na parang walang katapusang talon. Sa sobrang saya ko ay hindi ko na napigilan ang mga luhang pumapatak sa aking paningin. Napansin ko ang pagdaldal ni Faith at nawalan ako ng ulirat. Halos agad-agad, binuhat ko siya mula sa kama at niyakap siya sa aking mga bisig. "Salamat sa Diyos," bulalas ni Elisa. Nawala ang pag-aalala sa mukha niya at lumiwanag ang ekspresyon ng mukha niya. Tumayo siya sa kama para harapin ako. Ipinatong niya ang isang nakakaaliw na kamay sa aking mga balikat. "I believe Gabriel would be okay. One of these days he would come back home and you will be a family again."
Tumingala ako sa kanya at ginantihan ko ang nakakasilaw ng ngiti sa kanyang labi. Oo, naniniwala ako na magkakatotoo ang sinabi mo. Mama, sabi ni Vienna na nakaagaw ng atensyon ko. Lumapit siya sa akin na may masayang ngiti sa kanyang pinkish na labi at pinulupot ang kanyang mga kamay sa leeg ko. I'm happy daddy is fine. Seryosong sabi niya at dinala ang mga daliri niya sa pisngi ko at pinatuyo ang mga luha ko gamit ang mga palad niya. I looked at her fondly and pulled her closer to my arms, using my vacant hand. Mama is happy too. When your daddy recovers, he will return home, and we will be together again. Sinabi ko sa kanya. Nasa ganoong posisyon pa rin kami nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto ko at sumabog si Lady Ravenwood sa loob ng kwarto na namumutla ang mukha sa pag-aalala. Agad na lumingon sa direksyon ko ang sapphire eyes niya. Anong sabi ni Lucas? Natatakot niyang tanong at isinusumpa ko na hindi ko pa siya nakitang ganito kaguluhan at kalungkutan. Ilang segundo lang ay nasa harapan ko na siya. Hindi na ako nagsalita pa at heto siya umiiyak ng walang pigil na luha. Anong nangyari kay Gabriel? Mas malakas na tanong niya this time. Ang takot ay sumilay sa kanyang nanlalaking mata. Okay na si Gabriel ngayon. Sinabi ko sa kanya. Bumaha ang kaginhawahan sa kanyang mukha. Itinaas niya ang kanyang mga daliri sa kanyang mukha at pinunasan ng luha sa kanyang pisngi. Takot na takot ako. Akala ko mawawala ang nag-iisang son na mayroon ako. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang mga daliri at bumulong ng mabilis na dasal ng pasasalamat. Lumingon siya sa akin, sa pagkakataong ito ay maaliwalas na ang kanyang mukha at kumikinang ang kanyang mga mata sa pag-asa. Sinabi sa akin ni Lucas na matagumpay ang operasyon at anumang oras ay magigising si Gabriel. Paliwanag ko at matamang nakinig si Lady Ravenwood, nakatutok at hindi kumikislap ang mga mata habang nakatingin sa akin. I'm beyond relieved that he passed the most critical part of the operation. Ipagdasal na lang natin na sana gumising siya kaagad, she said with admiring optimism. Tumango ako bilang pagsang-ayon. Ako ay umaasa sa parehong paraan. Ngayong naging matagumpay ang operasyon ni Gabriel ay ako ay nagdadasal na sana magising siya agad. Ang dinner na ginanap sa maluwag na hall ng Gonzales Mansion ay simpleng ngunit napaka-intimate. Ginanap ito bilang pagdiriwang ng kasal nina Elisa at Ethan at para sa kanilang nalalapit na panganay na anak. Isa pa, kasama sa selebrasyon ng matagumpay na operasyon ni Gabriel. Nakatayo sa gitna ng bulwagan ang long rectangular table na nababalutan ng malinis na puting tela. Napakaraming seleksyon ng katakam-takam na pagkain ang nakalatag sa ibabaw nito. Ang mga upuan na nakapalibot sa mahabang mesa ay ganap na occupied. For the first time after more than a month of separation, muli kong nakasalo ng hapunan ang buong pamilya ko. Namiss ko ang ganitong uri ng bonding at natuwa ako nang makita ko ang aking buong pamilya na magkasama habang nag-uusap sila sa kanilang mga upuan. Isang tao na lang ang kulang sa akin, si Gabriel. Ngunit ang pagkaalam na wala na siya sa panganib ay naibsan ng gusto ang aking pag-aalala, at kontento akong nagsimulang kumain habang nakikinig sa nakakaaliw na tunog ng mga boses sa background. Isang malambot na kamay ang dumapos sa pisngi ko. Napatingin ako sa gilid ko at ngumiti ng pampalakas ng loob kay Vienna habang tinuturo ang isang pagkain na hindi niya maabot. Kinuha ko ito para sa kanya at inihain ang plato niya. Ginantihan ako ng isang masiglang ngiti mula sa kanyang cute at maliit na labi. Thank you mama, bulong niya at itinuon ang atensyon sa pagkain na nasa harapan niya. Napatingin ako sa gilid ko, sa malapit na crib kung saan nakahiga si Faith at nakita siyang mahimbing na natutulog. Kahit papaano ay hindi pa siya nagising sa ingay ng mga boses. Ibinalik ko ang atensyon ko sa plato ko at pinagpatuloy ang pagkain. Pagkatapos kumain ng lahat ang mga plato ay naalis sa mesa, kaming lahat na matatanda ay nagbahagi ng isang bote ng vintage wine mula sa mga paboritong seleksyon ni Papa na itinago niya sa bodega ng alak para sa mga pambihirang occasion tulad nito. Kaunting alak lang ang hinigop ko, kaya hindi ako dapat mag-alala kapag kailangan kong magpa-breastfeed kay Faith ngayong gabi. Binigyan si Vienna ng fresh fruit shake at masaya siyang sumisip-sip sa straw nang tumingin ako sa kanya. Inabot ko ang isang slice ng dark forest cake at inihain ang plato niya. Thank you mama, narinig kong sabi niya ulit habang kumakain ako ng cake. Natutuwa ako na malaki ang pagbuti ng kanyang pananalita. Hindi siya masyadong nauutal, malaki ang naitulong ng therapy sa kanya. Hinaplos ng aking mga daliri ang kanyang malambot na honey na buhok at pinagmasdan siyang kumain na kumikinang ang aking mga mata sa sarap. Si Vienna ay isang kaibig-ibig na bata at kamukha niya si Gabriel. Kinagabihan, nakita kong nakatitig ako sa mataas na kisame ng kwarto ko habang nakahiga ako sa aking kama. Hindi ako makatulog kahit sinubukan ko. Mahimbing na natutulog si Vienna sa kanyang pink na pajama. Mahina pa siyang humihilik habang nakahiga sa tabi ko. I eased myself from the bed hanggang sa napasandal ako sa headboard at inabot ang mga hibla ng buhok na nakatakip sa mukha niya at inipit sa likod ng tenga niya. Isang buntong hininga ang kumawala sa aking mga labi.
Mukha talagang babaeng version ng tatay niya si Vienna kaya nahihirapan akong hindi isipin si Gabriel kapag tinitignan ko siya. Mabilis na nakuha ng atensyon ko ang mahinang iyak na nagmumula sa crib. Maingat akong bumaba sa kama at nagmadaling pumunta sa crib kung saan nakahiga si Faith. The instant I lifted her into my arms, she stopped crying. I rocked her into my arms and hummed a song hanggang sa nakatulog na siya ng mahimbing. Pagkatapos, maingat ko siyang inihiga sa crib at umupo sa gilid ng kama. Halos alas 12 na pero nikatiting na senyales ay hindi na maramdaman ng sistema ko na inaantok na ako. Kahit mata ko, dilat na dilat pa rin. Bumuntong hininga, sumuko ako sa pagpilit sa aking sarili na matulog at iniwan ang kama upang hilahin ang isang selyadong kahon mula sa ilalim ng mesa. I padded to the walls to adjust the ceiling light on, not too bright para hindi magising ang mga anak ko, sapat lang para maliwanagan ng mga ilaw ang kwarto. Kumuha ako ng isang maliit na upuan at isang cutter at hiniwa ang tape na nagselyo sa kahon hanggang sa mabuksan ito. Pagtabi ng cutter, ang atensyon ko ngayon ay nasa kahon na nasa harapan ko. Dumating ang delivery bandang alas 3 ng hapon. Nagulat ako nang dumating ito dahil walang nagpaalam sa akin tungkol sa package. And then I realized the package was from Lucas Scenes, pangalan niya ang nakasulat sa sender. Nang wala na ang courier ay agad ko siyang tinawagan at tinanong kung ano ang laman ng box. Humingi siya ng paumanhin at sinabi sa akin na nawala sa kanyang isip na ipaalam sa akin ang tungkol sa package. Kaunti na lang daw ang natirang gamit ni Gabriel at iyon ang hiling ng matalik niyang kaibigan na may pauwi sa akin ang mga gamit. Ibinalik ko ang atensyon ko sa kasalukuyan at hinila ang unang nahawakan ng mga kamay ko. Isang picture frame. Nang inikot ko ang larawan para masilip ko, bigla akong naramdaman ng nostalgia nang makita ko ang litrato ng aming kasal. Kinailangan ko ng hindi kapani-paniwalang dami ng pagpipigil sa sarili upang hindi ako mapaluha. Ang petsa ng aming kasal ay nakaprint sa ibaba. Nagulat ako na naitago ni Gabriel itong mahalagang memorabilia. Sa larawan, nakasuot ako ng napakagandang puting gown, pinalamutian ng maliwanag na Swarovski beads. Ang sobrang haba ng buhok ko that time ay ginawang chignon sa ilalim ng batok ko habang sa ibabaw ng ulo ko, nakatayo ang isang tiara na may makukulay na gemstones. Isang malapad na ngiti ang sumilay sa aking mapupulang labi nang tumabi ako sa aking groom. Tumabi sa akin si Gabriel, nakapulupot ang mga braso sa manipis kong bewang. Nakasuot siya ng puting tuxedo. Ang kanyang makinis na kayumangging buhok ay maayos na hinaplos sa likod. Ang kanyang katangi-tanging asul na mga mata ay tumingin sa sobrang liwanag at tinitigan niya ang kamera na may gintong ngiti sa labi. Ngumuso ako, dahan-dahang pumunta ang mga daliri ko sa pisngi ko at nalaman kong may luha ito. Hindi ko na malaya na umiiyak na pala ako. Damn, I missed him so much. I realized as I gazed at the photograph in my hand. Hinila ko ang sarili ko at marahang ibinaba ang marupok na bagay sa ibabaw ng carpet at pinunasan ang mga luha sa pisngi ko gamit ang likod ng mga palad ko. Tumigil ka na sa pagiyak, si Gabriel ay hindi nais na makita ang mga luha sa iyong mga mata. Sabi ng isang bahagi ng utak ko at agad akong napatigil sa pagiyak. Huminga ako ng malalim, ipinagpatuloy ko ang paghahalungkat sa loob ng kahon para maghanap ng iba pang mahahalagang gamit hanggang sa may makita akong makapal na sketchbook. Namumungay ang mga mata, tinitigan ko ang sketchbook na may lumalaking kuryosidad habang inilalagay ko ito sa ibabaw ng aking kandungan. Matapos ay flip ang cover, ang unang drawing na nakita ko ay isang colored drawing ko. Isang hingal ng gulat na luha sa aking labi. Ito ang gabi ng party na ipinakilala ako bilang Beatrix Gonzalez sa publiko. Halos hindi ko nakilala ang sarili ko noong una, ngunit pagkaraan ng mahabang panahon, napagtanto ko na ako pala ang babaeng bumababa sa hagdanan na nakasuot ng napakagandang gown sa kulay ng nagniningas na apoy. Bahagyang tumagilid ang aking baba sa isang mapanghamon na paraan habang ang aking mga mata ay kumikinang na parang kumikinang dito ang mga bituin at buwan. Nakuha ni Gabriel ang emosyong sumasayaw sa mukha ko na ginagawang makatotohanan ang pagguhit. Nangangailangan ito ng kahangahangang memorya at matalas na mata upang gawin ang pagguhit na napakadetalye na parang ito ay totoo. Below the drawing a quote was scribbled and it reads, "And one day she discovered that she was fierce and strong, and full of fire, and not even she could hold herself back, because her passion burned brighter than her fears." Ang ganda ng quote at natuwa ako dito. Natunton ng mga daliri ko ang mga pinunghagod ng kanyang sulat kamay, halos parang pag-aari ng isang babae base sa kalinisan nito. Hindi lang siya marunong magpinta kundi magaling din siyang magsulat. Binuksan ko ang susunod na pahina at agad akong napuno ng pagkamangha nang makita ang aking sarili sa paborito kong off-shoulder dress na may mga floral print na may garden bilang background ko. Nakayakap sa aking mga bisig si Faith habang hinahaplos ng malambot na sikat ng araw sa umaga ang aking mukha. Nakuha ng painting ang malambing na tingin sa aking mga mata habang tinatitigan ko ang aking daughter. Napakahusay ni Gabriel pagdating sa pagpapakita ng emosyon sa kanyang trabaho.
Sa pagtingin sa drawing ay nagbabalik sa akin ang mga nostalgic na alaala. Paulit-ulit kong binuklat ang mga pahina. Nagulat ako nang malaman ko na lahat ng mga guhit ay sa akin at ito ay kinuha sa loob ng Gonzales Mansion sa mga unang linggo ng pagdating niya at naging personal na hardinero ni Papa. Si Gabriel siguro ay palihim na gumagawa ng drawing niya nang hindi ko namamalayan. Siguradong iginuhit niya ang mga iyon nang hindi ako nakatingin sa kanya. Nagtataka ako kung paano niya nagawa iyon. May drawing na naglalakad ako sa damuhan mag-isa, ang banayad na hangin ay humahampas sa aking namumula na pisngi habang sumasayaw ito sa haba ng aking buhok na hanggang balakang. May misteryosong kislap sa aking mga mata habang nakatingin ako sa araw, dahan-dahang bumababa mula sa abot tanaw. Hindi ko na maalala ang araw na iyon, at hindi ko rin maintindihan ang ekspresyong naglalaro sa mukha ko sa sandaling iyon. Iniisip ko kung ito ba ay pananabik o kalungkutan, hindi ko alam. Nagkibit balikat ako, binalikan ko ang susunod na pahina at ang susunod hanggang sa makarating ako sa pinakadulo. Isa pang alon ng surprise ang tumama sa akin nang dumapo ang aking tingin sa aming unang family picture. Sa isang solong puting Victoria sofa, nakaupo ako ng maayos, yakap-yakap si Faith na nakabalot ng light pink na tela. Parang talon ang malaking kiblak na buhok ko sa likod ko. Ang aking baba ay nakatakda sa isang mapanghamon na paraan, ang aking mga mata ay kumikinang sa determinasyon habang ako ay nakatingin sa harapan. Nakatayo sa tabi ko si Vienna. Isang matamis na ngiti ang makikita sa malaanghel niyang mukha. Nakasuot siya ng lavender dress na may ribbon na nakatali sa kanyang maliit na bewang na tugma sa bidad na sapatos na kapareho ng kulay ng kanyang dress. Nakatayo sa kanyang likuran, habang ang kanyang kaliwang kamay ay nakahawak sa maliliit na balikat ni Vienna at ang kanyang kanang braso ay nakasabit sa aking balikat ay si Gabriel. Napakasimple niyang tingnan pero napakarilag sa kanyang casual na maong at puting shirt. Ilang nakalugay na hibla ng buhok ang mapaglarong nakatakip sa kanyang noo na nagbibigay sa kanya ng parang bata. Hinangad ni Gabriel ang isang kumpletong pamilya at sa oras na iyon ang tanging paraan upang gawin itong posible ay lumikha ng isang alaala sa pamamagitan ng pagpipinta. Muli na namang tumulo ang mga luha ko at nanlabo ang paningin ko. I told myself to be strong pero minsan nahihirapan kapag naiisip ko siyang nakahiga sa hospital bed na may iba't ibang apparatus na nakakabit sa walang magawa niyang katawan habang iniisip ko kung kailan siya magigising. Paano kung hindi na siya magising muli? Tanong ng isang bahagi ng utak ko na parang baliw sa loob ng dibdib ko. No, magigising si Gabriel. Nagtalo ang isang bahagi ng utak ko, at naniniwala ako. Pinunasan ko ang aking mga luha gamit ang likod ng aking mga palad at pinilit ang aking sarili na bumalik sa trabaho. Ang mga negatibong pag-iisip ay hindi kailanman magdadala sa akin kahit saan, isang lohikal na bahagi ng aking utak ang nagsabi sa akin. Isinara ko ang canvas at inilagay sa ibabaw ng mesa para tingnan ko ito mamaya. Bumuntong hininga, ibinaling ko ang atensyon ko sa box at sinilip ang loob. Wala akong nakita maliban sa ilang damit ni Gabriel at suot sa ibaba. Dahan-dahan kong inalis ang laman ng kahon at inilagay ang laman sa ibabaw ng carpet. Nanatili pa rin sa kanyang damit ang bango ng paborito niyang cologne. Napapikit ako saglit habang buhat-buhat ko ang paboritong t-shirt na malapit sa ilong ko at nalanghap ang matamis na bango nito hanggang sa naaliw ako. Nang tuluyan kong ibinaba ang t-shirt at sinilip ang loob ng box para masiguradong wala itong laman, isang selyadong envelope ang nakatawag ng atensyon ko. Pinulot ko ito at tiningnang mabuti at napansin kong it was dated a year ago. Mabilis na pinunit ng mga daliri ko ang envelope, saka hinila ang dokumento sa loob. Binuksan ko ang papel at binasa ng tingin ko ang mga nakasulat. Hindi pwede, imposible, nakahawak ang mga daliri ko sa glass table bilang suporta. Buti na lang nakaupo ako sa upuan kung hindi ay bumagsak ako sa sahig. Ang nalaman ko ngayong gabi ay sapat na para manginig ako. Gabriel and I was still married. At dito na po, nagtatapos ang part 66 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.